Kasabay nga po mga idol ng pagiging undefeated ng Boston Celtics sa kanilang home court, sila na rin naman ngayon ang usap-usapang bagong hari ng Eastern Conference. Yan naman ang ating unang aalamin at unang pag-uusapan na susundan ko na rin ang balitang may pag-asa pa nga daw po ang Golden State Warriors sa trade ni na DeMar DeRozan at Andrew Wiggins at ang naibalitang trade package na posibleng gamitin ng Lakers kung sakali mang pursigido nilang makuha si Kyrie Irving mula sa Dallas Mavericks. Kaya mga idol, tara! Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin matapos nga pong manalo ang Boston Celtics sa kanilang huling game laban sa San Antonio Spurs, meron ngang 32 wins, 9 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang numero 1 sa standings ng Eastern Conference. Bukod nga po dyan, undefeated at umabot na rin naman sa 20-0 ang kanilang record sa kanilang home court. Kaya maging ang ilang mga NBA analyst nagsabi na kung sakasakali man nga po na maging healthy ang lahat ng mga players ng Boston Celtics sa postseason, sigurado nga po na dodominahin nila ng husto ang Eastern Conference at dederecho sa NBA Finals. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, marami nga po ang naniniwala ang Celtics ang bagong hari ng Eastern Conference kahit man meron ditong malalakas na kupunan katulad ng Miami Heat, Philadelphia 76ers at Milwaukee Bucks, since hindi rin naman nga sila nito kayang talunin sa isang 7-game series. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya. Sa usap-usapang may pag-asa pa ang Warriors sa trade ni na DeRozan at Andrew Wiggins. Dahil nga po mga idol, hirap pa rin naman ng Golden State Warriors na umabante sa Western Conference standings kahit anuman ang kanilang gawing adjustment sa rotation. Wala na nga talaga silang magagawa ngayon kundi gumawa ng at least isang malaking trade na makakatulong sa kanila. And since ilang linggo na lamang ang natitira bago sumapit ang trade deadline, kailangan na nga po nila ditong magmadali kung ayaw nilang maubusan ng mga superstar sa loob ng trade market. At base nga mga idol sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, isa nga po sa mga pinakamadaling paraan o trade na maaari na lang ma-pull off ng Warriors sa mga susunod na linggo ay ang pagkuha nila kay DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls gamit lamang si Andrew Wiggins at 2 future first round pick. Bali, hindi rin naman nga nagkakalayo ang kanilang kontrata sa isa't isa kaya walang magiging problema ang Warriors kung kukunin man nila ito sa isang trade. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa naibalitang trade package na posibleng gamitin ng Lakers para makuha si Kyrie Irving mula sa Dallas Mavericks. Mismong si Ramona Shelburne na nga po ng ESPN ang nagbulgar na sinabihan nga po siya ni Kyrie Irving ang kanyang dating kakampi na si LeBron James na gusto niya itong makasama muli sa Los Angeles Lakers. Ngunit isang malaking question mark kung paano nga ba ito mangyayari ngayon? Well, simula nga po mga idol nang lumabas ang ganyang klaseng balita, iba't ibang mga trade proposal na nga ang nagsilabasan ngayon sa social media. Pero ang pinaka-realistic nga daw dito ay ang pag-offer ng Lakers sa Dallas Mavericks ng isang malaking package na kinabibilangan ng kanilang mga players na sina Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Cam Reddish at 2 future first round pick upang makuha si Kyrie Irving. Sa ganyang paraan, may papang tandem na nga po nila Irving at LeBron na hindi nalulugi ang Dallas Mavericks. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing trade proposal na ito? I-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinyon at pag-uusapan natin yan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.